Tayo ako nung sabihin ko, bakit ba kayo pinag-iinitan niyo si VP Sara sa confidential funds? Bakit hindi natin imbestigahan ang mga pera ng kongresong ito kung saan niyo dinadala? Yan ang mga gusto ko. You out of the discussion. You know why? Dahil hindi ka abogado, Kitty. Yan na nga ba ang problema? Parang pareho kayo ni Risa eh. Huwag kayong pumasok sa isang bagay na hindi nyo naiintindihan. Like for instance, wala naman nung inamin ang Presidente Duterte doon sa extrajudicial killing. Paulit-ulit na ho nating sinabi, when he said that I assume full and legal responsibility of the extrajudicial killing, ang ibig lang kong sabihin, inilagay niya sa balikat niya yung kabiguan at tagumpay ng digmaan sa droga. Dapat daw tanggalin yung sabi ng iba, gunggong talaga yun. Sabi nila yun. Okay. Ako, mas matindi pa doon, kaya hindi ko nalang sasabihin. Huwag mong sasabihin. Ano naman tong culmination ng article mo? Share it sa ating mga viewers po. Eh, sinabi ko lang ho doon, yung actually sinasagot ko yung mga kritisismo sa kanya nung nagkaroon siya ng press con. Dahil sabi niya, ito si Vice Presidente, gusto nang putulin ng ulo ni Presidente Marcos Jr. Hindi. Sabi ko, hyperbolic lang yun. Alam niyo, itong si Inday, pareho lang kanyang ama. Para magkaroon ng atensyon yung tao sa kanyang sinasabi, gumagawa siya ng mga exaggeration. Actually, yung pong pagputol ng ulo, yun eh, sa imahinasyon niya lang yun. At kailangan, titingnan niyo yung konteksto. Binibida niya ron na nag-react siya doon sa napahiyang kadete na humihingi ng anong doon? Anong tawag doon? Watch. Ano ba yan sa Pilipino ang watch? Relos pangkamay. Na bilang regalo. Kasi nakita niya kung paano napahiya. At naalala niya siguro yung ginawa ng kanyang ama na nagbibigay ng relos sa mga kadete. Mga as graduation gifts. Eh parang ang feeling niya, bakit naman hiniya mo pa? Eh pwede namang, sa totoo lang, actually, pwede. Kasi kung ako ang presidente at tinigay sa akin, kahit na nagre-react ako dahil wala namang karapatan itong manghingi, eh sasabihin ko sa kanya, o sige, bigay mo yung address mo at patatawagan kita. Alam mo itong relos na ito, binigay ng asawa ko. Baka naman hiwalayan ako, ibigay ko sa'yo. Maraming excuses eh. Basta patatawagan kita, o di tapos na sana. Pero alam mo, Attorney Sal, I have talked to some, yung mga military, parang tradition talaga yun, Attorney Sal. Na? Yung iba, ng mga kadete, ng graduation, kung hindi watch sapatos ng presidente. Humihingi sila o binibigay? Either ididiretso bibigay or they ask. Eh sa akin, kung tradisyon yun, mali yung tradisyon yun. Kung baga mo, medyo konting delikadesa naman. Hayaan mong bigyan ka nung magre-regalo sa'yo. Huwag mo nang hihingin kasi there are times na talagang hindi mo pwedeng ibigay. Mabuti kung mga street smart yung presidente. Paano kung hindi? Hindi makaisip kagad kung ano sasabihin. Eh kung si Duterte yun, kadaling Gusto ko yung hindi, paano kung hindi street smart yung presidente? Kasi kung richie ka, puro lang hindi mo maiisip yun. Pero kung mga ala Duterte ka, ganun kagad na. Binigay din PR. Kaya hindi problema rin kasi sa mga iba, huwag kayong basta hihingi. Mabuti sana kung joke. Eh paano kung seryoso yung tono ninyo? Mr. President, pwede ba? Talagang mabuti hindi ka na nabulyawan. Siguro kung iba-iba yan, tinamahan ka. Pero anyway, ano lang ho yun. Kaya si Inday Sara, yung reaction ay natural lang ho yun sa isang tao na pag nakakita ng mali at medyo offensive. Hindi ho ba pag nag-uusap-usap tayo, halimbawa, grupo tayo, merong magsasalita dyan na sa tingin mo, nakakayamot, sasabihin mo, pwede ba, ang sarap mong tirisin, ang sarap mong gurgurin, ang sarap mong patayin, tanggalin ko kaya ulo mo. Ano lang ho yun? Hyperbole na tinatawag. Hyperbolic. Wala akong ibig sabihin yun. Doon naman sa pangalawa, meron pa akong sinabi dyan sa
Yun nung earlier on, hindi ko ba sinasabi ni VP Sara na huhukayin niya. O, yun naman binigyan naman kagad ng akala mo, literal. Hindi yun, ang ibig lang sabihin niya. Unang-una, kailangan tingnan nyo yung nakaraan ng mga Duterte. Itong kanyang ama, siyempre kasama na ang pamilya niyan. Sila ho gumawa ng hakbang upang mabigyan ng parangal ang tatay ng presidenteng ito, Presidente Marcos Sr., na ilagak sa simenteryo kung saan inilalagay yung mga tinatanghal nating bayani sa ating bansa. Kaya nga tinawag na libingan ng mga bayani. 4 na presidente hindi nila nagawa yun. It has to take a Duterte to do that. Kaya dapat titingnan niyo yung kontekstong yun. Bakit naman sisirain ni BP Sara? Kaya niya lang kung sinabi yun, unang-una, number 1, sabi ko na nga sa article, yung pong salita niyang yun, sa isang private chat. Sila-sila lang yun. At yun pinatungkol niya lang doon sa kausap niya na kapatid ng presidente. Ibig sabihin, wala siyang intensyon na i-publicize yun. Ngayon, ang nagre-react, hindi nga nag-react yung pinatungkulan Wala namang imik yung isa, di ba? Pero ang nagre-react yung mga kalaban ni Presidente Duterte. Kaya sabi ko, bakit ba mas papa pa kayo kay papa? More poppies than the Pope kayo. Na hindi nga nagre-reklamo yung pinatungkulan. Kayo naman, react na react. Kung si Presidente Marcos Jr. nga, hindi rin pinatulan. Kasi alam nila, nang ibig lang sabihin, titingnan niyo yung context. Sabi niya, pag hindi niyo tinantanan, ano bang ibig sabihin? If you don't stop humiliating me, attacking my integrity, I will engage you to a fight. Yun ang ibig sabihin. Lalabanan ko kayo. Yun lang ang ibig sabihin, hindi yung hukayin, i-spread. Unang-una, alam mo ba na yung pag-i-spread ng ashes is already a fashion? Fashionable na yun. Tingnan niyo sa mga movies. Di ba? Hindi ka. It's already a practice, Attorney Sal. Practice talaga yun Hindi yung masama yun. It's not even a crime. Ang mali, yung huhukay mo nang walang paalam. Dahil marami naghuhukay para ilipat. Pero huwag niyong intindihin yun. Pangatlo, yung sinasabi ko dun sa column, kasi sabi daw nung mga iba, gaya nung abogadong tinutukoy mo kanina. The lawyer friend! Dapat daw tanggalin yung sabi ng iba, gunggong talaga yun. Sabi nila yun. Okay. Ako, mas matindi pa doon, kaya hindi ko nalang sasabihin. Huwag mong sasabihin, Attorney. Atin na sabi lang mo yun. naman biro mo. Sabi niya, hindi raw nagpe-perform si Presidente, kaya kailangan, tanggalin na lang to, mag-resign ka na lang. Pero may nagtatanong, Attorney Sal, ano naman daw ang nagawa niya? Definitely wala. Kita mo, yung opisina niya, walang budget. Pinagbigyan lang siya. Anyway, hindi. Ang punto ko ganito. Unang-una, hindi sinabi ni Inday Sara na he's not performing si Presidente Marcos Jr. Inilalabas niya lang yung conclusion ng mga tao sa kanyang administrasyon. Yun ang sinasabi niya. But even assuming that she agrees with the conclusion, perception of the people, kanyang assessment yun At meron naman siyang basis kasi magkasama sila ng 3 years. So, why begrudge her for that? Kayo talaga. And katulad mo, Attorney Sal, columnist din sa Manila Times, naglabas din siya ng article patungkol kay former President Rodrigo Duterte, and he said, si former Senator Francisco Tata, that taking the ICC out of the picture, yun yung pangalan ng kanyang, entitled ng kanyang article, and I quote, Attorney Sal, sabi niya, the strange relationship between President Ferdinand Marcos Jr. and former President Rodrigo Roa Duterte has entered a critical stage after the latter claimed full responsibility for the bloody drug war that is said to have killed thousands of illegal drug users from 2016 to 2022. This statement, made under oath before the Senate Blue Ribbon Committee, has effectively challenged Marcos to prosecute his immediate predecessor for the said crimes. If the government fails to act, it would have to cede jurisdiction to the International Criminal Court at The Hague, which is seeking to investigate him. Is that possible, Attorney Sal? He also said, and I quote, under the principle of complementarity observed by the ICC, the court assumes jurisdiction
over a specific crime only if the state has jurisdiction over it is unwilling or unable to prosecute the same. Duterte has said he will not be tried by any foreign court on anything, and he has challenged his own government to do what it can. I recognize this as a position worthy of a former president. The least Marcos Jr. can do is to honor him, end of quote. Punta muna natin yung title ng kanya column. Ano bang title? Taking the ICC out of the picture. Oh, ito naman mensahe ko, Kit. Magkaibigan tayo, Kit. Hindi lang tayo magkaibigan, galing pa tayo sa Roosevelt Memorial High School Homestead Branch. Pareho tayo nag-aaral doon. Magkababayan pa tayo. Pero yung title mo, babalik ko sa'yo. Taking Taking ICC out of the taking picture. ICC out of the picture. Dapat, taking you out of the discussion. You know why? Dahil hindi ka abogado, Kitty. Yan na nga ba ang problema? Parang pareho kayo ni Risa eh. Huwag kayong pumasok sa isang bagay na hindi nyo naiintindihan. Like for instance, wala naman nung inamin ang Presidente Duterte doon sa extrajudicial killing. Paulit-ulit na ho nating sinabi, when he said that I assume full and legal responsibility of the extrajudicial killing, ang ibig lang kong sabihin, inilagay niya sa balikat niya yung kabiguan at tagumpay ng digmaan sa droga. If it fails, then you don't blame anyone except me. I assume ako na, murahin niyo, ako na, sabihin niyo na, ikaw bigo. Huwag na yung iba. Ngayon, kung tagumpay, credit niyo sa akin, saka sa mga law enforcement. But, ang problema dito kasi sa mga hindi abogado, pinipilit nila dahil I assume responsibility, akala nila, pati na yung mga illegal na ginawa ng mga pulis, inaako niya raw, hindi po pwede yun kasi meron tayong proseso sa batas. Yung krimen ay personal doon sa nagkamit. Hindi po pwedeng ilipat mo yung responsibilidad sa ibang tao. Maliban na lang kung meron kang ebidensya na may sabwatan ng dalawa sa pagkamit ng krimen. O kaya mali ho ang kanilang mga assumption eh. Kaya yung sinasabi niya na yun daw dinidare o hinahamon ni Presidente Duterte na indemanda. O matagal niya na akong ginagawa yan. Alkalde pa siya eh, hinahamon niya na. At hindi ko ba, sabi nga ni Jingo Estrada doon kay Risa, bakit hindi ka nagdemanda? Commissioner ka na, Secretary of Justice, makapangyarihan ka. You have the ear of the President. Bakit di mo ginawa? Sabi niya, kasi ayaw magtestigo. Sabi niya, nasa kapangyarihan ka na nga ba't di mo ginawa ang dapat mong gawin? Kaya sabi niya, incompetent. Ha? Hindi naman si Jigo, incompetent. Ako, sabi ko, hindi lang incompetent, mas mahalaga yung conclusion na kaya hindi yung nagdidemanda kasi hindi totoo. Walang ebidensya. Kaya hindi ba nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema, yung Rito Pamparo, na pinail ng 3 aktivista, pinail ng mga human rights groups. Ano sabi nila? Nanganganib po ang buhay namin dyan sa drug war nitong presidenteng itong nasa likod ng mga pagpatay. Ano sabi ng Korte Suprema? Dismiss. Walang batayan. Ano pa bang gusto niyong marinig? And just to add lang, Attorney Sal, the groups, kasi sabi mong activists na file ng case against KPRD, those are the groups na connected sa CBP, NP, NDF. Exactly. Yun nga yung mga kaliwa. Hindi sila tumitigil. Ayan na, Supreme Court na nagsasabi. Kaya yung sinasabi nila na nasa likod si Presidente ng mga pagpatay, hindi rin totoo na inaamin niya na may death squad. Yan, ulitin na naman natin. Yan nga ang problema eh. Tingnan niyo kasi yung transcript. Kaya yung mga reporters kahapon, tinanong na naman ako. Sabi nila, ano yung masasabi niyo doon kay Congressman Ace? Ano sabi niya? Dahil daw sa mga salita ni Presidente Duterte sa Senado, nangangahulugan daw na yun ang state policy, yung pagpatay. Kaya sabi ko, sabihin niyo kay Congressman Ace, basahin mabuti yung transcript. Kasi kung babasahin mo, kung papanoorin mo ulit, klarong-klarong sinabi niya, yung extrajudicial killing, kung meron man, hindi state-sponsored yan. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente yan eh. Wala akong inuutos na patayin. Ang inutos ko, arestuhin nyo, ikulong nyo, kasuhan nyo. Ngayon, kung ayaw magpa-aresto,
at gagawa ng dahas, gamitin nyo ng dahas. Kung nanganganib ang buhay nyo, unahin nyo. Alam nga naman kayong patay. Yun ang maliwanag na sinasabi niya. Kaya pinapakinggan ko kanina si Coco sa isang interview. Sabi niya, kailangan tingnan natin yung context. Kasi si Presidente, marami siyang sinasabing paulit-ulit. No, ayan, death squad. Pero at the same time, mga susunod na sentence niya, binabago niya. Yan ang problema sa inyo. You take this former president, literally out of context. Kumukuha kayo ng sentence, sasabihin niya, inamin. Hindi niyo tinitingnan merong mga nasa baba pang paliwanag. Like, meron na nga siyang predicate, sabi niya, the word death squad is being loosely used. It was created by media and used by the detractors. And pati siya, ginagamit niya loosely. Bakit? Kasi sabi niya, ako may sariling death squad. Pero pinaliwanag niya Sino? Yung mga kriminal nagpapatayan. O kaya, in a way, sila ang death squad ko. Papatayan sila, hindi ko na kailangan ng kung sino-sino pang death squad. Sila rin yun. So anong inamin? Wala akong inamin kahit na anong bagay. Kaya kahit yung sabi nila, dadali nila sa ICC, dalhin nyo. Hindi tatayo lahat yung. Kasi yung mga testigo dyan, pabalabaliktad. Tingnan yung maigi. May sasabihin, babaguhin. Pati yung mga nandiyan sa Quad Committee, sa ngayong kay Colonel Grialde, tinuturuan siya, hinihikayat siyang patotohanan, yung isang kasinungalingan ng isang pantestigo. Nakikita nyo, yan ang problema. Kakahulihan tuloy kayo. Attorney Sal, inibitahan din para in connection pa rin dun sa issue ng kay Pangulong Rodrigo Duterte dun sa issue ng pagdinig sa Kamara, itong Quadcom in-invite na naman si PRRD na ang susunod na kanilang pagdinig ay November 7. Ano nakikita mo dito, Attorney Sal, sakaling dumalo ang dating Pangulo, kung magiging katulad ba ito yung takbo sa Senado or baka pagtulungan siya dun sa Kamara? Unang-una, hindi pa ako kami nakakausap kaugnay dyan sa imbitasyon. Hindi ko alam kung natanggap niya o attend siya. Ang alam ko, yung dati naming usapan noon, sabi niya, attend siya. Pero, ano ang magiging batayan para itawag si Presidente Duterte sa Quad Committee? Sinabi niya na lahat ng mga gustong malaman ng bansa kaugnay sa war on drugs. There is nothing more, in my belief, na itatanong, ano ba itatanong mo doon Sinabi niya na, I assume responsibility. That's not a state policy. This is my instruction. You cannot transfer criminal liability of these policemen who killed yung mga criminal suspects to me. Kasi hindi po pwede yan. Ano pang itatanong? Wala na ako pong itatanong. Kaya hindi ko alam kung pupunta pa siya. Kung ako tatanungin nyo, there is nothing more to say dun sa Quadcom kasi sinabi na Senate Committee. But kung ang feeling ng Presidente Duterte, pupunta siya roon para unang-una turuan kung paano ang procedure, kung paano magtanong ang mga kongresista. Kasi hindi naman sila mga abogado kasi yung may abogado naman dyan, hindi rin alam. Hindi naman nagpa-practice. Pangalawa, baka gusto ni Presidente Duterte lalong liwanagin yung maliwanag na. Baka gusto niyang, kayo, kukulit nyo, eto na sinabi ko, ulitin ko na naman. Kaya lang, it's a waste of time kung ulitin niya rin lang yung sinabi niya. O di, tingnan nyo na lang yung transcript. O, di nasagot na yung mga tanong niyo. Attorney Sal, mayroon naman nagsasabi na itong Quadcom, na their objective is never legislative purpose. In aid of election. Ito pa, ulit-ulit mo na in-explain ito sa show mo, Attorney Sal. But then again, hindi pa rin convinced yung mga kababayan natin on the motive ng ating mga mababatas why they are prolonging the discussion, Attorney Sal. May mas mahalaga pang mai-discuss dapat ngayon, Attorney Sal. Kanina, bago ako pumunta rito, in-interview ko ng isang istasyon ng radyo. Tanong sa akin, ano ba ang magiging epekto? Sa tingin niyo ba madidiscredit ang Quad Committee dahil doon sa ipinahayag ni Colonel Grialde na pinipilit siyang magsinungaling? Sa tingin niya ba madidiscredit? Alam mo sagot ko, ano ba discredit? Discredited na nga Ano pa bang i-discredit? Yung pamamaraan nila, na-discredit na sila sa mata ng tao kasi nanghihiya sila. Pinapakialaman nila ang pribadong buhay.
Pag ayaw sumagot, pinakukulong nila. Pag sumagot na sa tingin nila, ayaw nila, pinakukulong nila. Ano pa ba? Ano pa bang gusto mong i-discredit? Lalong-lalo na nung binulga ni Colonel Grialde, ayun, nakita na kung paano pala sinisira nila. Isa lang ho talaga ang layunin, mawalang galang na. Aminin niya man o hindi, obvious na talagang gusto niya lang sirain ang mga Duterte, lalong-lalo na si Presidente Duterte at si Inday Sara. Kasi itong pinakamalakas na tandem sa 2028, maniwala kayo, pag yan nakabalik, I'm sure magbabalikan uli kayo sa kanya. Sisip-sip na naman kayo. And speaking of more important issues na i-discuss sa ating mga babatas, budget season nga, Attorney Sal, no? So, ngayon naman sa Senate, they're going to finalize Attorney Sal in the deliberation sa Senado before they go on a BICAM, Attorney Sal, no? Para dun sa budget natin, Attorney Sal. You think, Attorney Sal, yung transparency na hinihingi na ating mga kababayan, kasi last year, Attorney Sal, di ba, malaking issue yung insertion na nangyari dun sa BICAM na may in-insert yung House sa ating national, dun sa gaan natin. And then this time, Attorney Sal, ang issue din na tinitingnan ng ating mga kababayan, ano yung magiging final na budget ng Office of the Vice President. At sabi nga ni Senator Chis Escudero, hindi naman daw ginagampanan ni VP Sara yung kanyang trabaho na depensahan yung kanyang pondo, Attorney Sal. Pero alam naman ng ating mga kababayan na kahit pa depensahan nga ni VP Sara, pinupolitika naman siya. Unang-una, maliw si Isko doon. Isko. Nag-isko siya para si Mayor Isko. Si Senator Cheese. Si Butter. Senate President. Butter. mali ka doon, Cheese. You know why? Kasi, hindi naman totoo yung sinasabi mo tungkol sa kanya. Dahil, tingnan mo yung ginagawa niyo dyan sa budget na sinasabi mo hindi niya dinidepensahan. Ano bang tawag mo doon? Nagpresenta na nga Prindisin niya, detalyado. Itong gagawin ko sa budget. 1, 2, 3, 4, 5. Ano pang itatanong mo? Tapos, tatanungin niyo siya sa isang issue na napag-usapan niyo, na nag-desisyon na nga kayong huwag nang mayroon ng confidential funds. So, hindi po totoo yun. Kaya alam mo, ang gusto ko dun sa dalawang kandidato sa Senado. Ngayon pa man, hindi pa sila nagiging senador, meron na sila mga panukalang batas. Si Pastor Kibuloy, diba? Meron na siya mga panukala, like gusto niyang tumulong, amyendahan yung sa batas kaugnay sa mga special children, handicap. Isa yun. Gusto niya yung lalo pang paigtingin yung sa korupsyon para hindi maging talamak. Pati na yung bureaucracy, yung red tape, gusto niya rin baguhin yun. Ano pa, marami Madali sabi, hindi pa siya nakaupo. Marami din siyang nasa isip. Ito rin si Chavit Singson. Kaya ako, believe dito Nung magkita kami sa EDSA Siam. Sabi niya siya, alam mo ang unang gagawin ko pag ako senador, tatayo ako ng sabihin ko, bakit ba kayo pinag-iinitan niyo si VP Sara sa confidential funds? Bakit hindi natin imbestigahan ang mga pera ng Kongresong ito kung saan nyo dinadala? Yan ang mga gusto ko. Yan ang mga dapat. Since you've mentioned Pastor Attorney Sal, si PRRD Attorney Sal, naging maganda yung naging takbo ng kanyang pamumuno, especially when he waged war, Attorney Sal, against drugs. This time, kay Pastor Apollo C. Quibloy, he is waging war against corruption, Attorney Sal. And he's pushing for transparency, Attorney Sal, because, sabi ni Pastor, the people has the right to know saan napupunta yung pera ng taong bayan, Attorney Sal. Do you think, Attorney Sal, with that kind of thinking, Attorney Sal, and si Pastor, kami sa KOJC, and even those who are not members of KOJC, Filipinos who are galit na ngayon, Attorney Sal, because of that talamak na korupsyon na nararanasan, Attorney Sal, si Pastor ang may moral ascendancy to push this, Attorney Sal, the war against corruption. Talagang siya ang may moral ascendancy kasi ang record niya speaks for itself. Lumalaban talaga siya sa korupsyon, lumalaban sa mga komunista, at saka nagpapayag ng salita ng Diyos. And kung titingnan mo yung grupo niyang Kingdom of Jesus Christ, talaga naman pumunta kayo doon, makikita niyo ang katinoan, ang kapayapaan, mga disiplinadong mga tao doon. Talagang sumusunod sa salita, hindi lang sa mga
Yung propaganda, hindi yun eh. Yung sa gawa, makikita mo. And Attorney Sal, lagi tinatanong kay Pastor bakit pa Pastor walang corruption sa KOJC? Kasi sabi, ito, Attorney Sal, share ko lang, ini-inculcate ni Pastor sa lahat ng members ng KOJC, especially sa mga leaders, Attorney Sal, the right attitude when it comes to handling money, Attorney Sal. Especially money that is intended for something. And that's something, Attorney Sal, kailangan mapunta yan kung saan yan intended yung pera na yan, Attorney Sal. At makikita mo yan sa lahat ng proyekto ng KOJC, Attorney Sal, na pinangungunahan ni Pastor Paul Esquivel. And with that kind of attitude, Attorney Sal, gusto niya yan ituro, Attorney Sal, ma-inculcate sa lahat ng mga nasa gobyerno, Attorney Sal, para yung pera na pondo ng bayan ay mapunta sa dapat o kung saan intended yung pera na yon, Attorney Sal. Hindi ba doon sa 10 Commandments, mayroon do not steal? Thou shalt not steal. Oh, tingnan nyo. Ibig sabihin, yun ang salita ng Diyos na ipinangangaral ni Pastor, isinaloob ng mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya walang korupsyon. Yan ang ibig sabihin. Di ba, sinabi ko na kanina, depende na yung kay Presidente kung aaten siya rin para mag-lecture, magturo ng prosedimento, o ulitin niya naman yung mga sinabi niya. I wanna know, Pumunta Attorney siya. Sal, Ano? handa ba talaga yung mga congressman na ipasama sa pagdinig si PRD? I mean, if they are doing that for the engagement na kayang dalhin ni PRRD sa hearing, I mean, nakita mo naman ang nangyari kina Senator Risa during the hearing. Handa ba sila, ganun din ang mangyari sa kanila? Handa ho sila dahil halalan eh. Kahit na kahit ihiyain sila ron, okay lang yun. Basta mayroong publisidad, mga mukha namin nakikita ron. Yan pala si ganito. Ang problema nyo, magiging negatibo ang epekto. Although sabi nila, publicity is always a publicity. But hindi rin eh. Double-bladed palagi yan. Alam niyo yung Okta, may nag-sumbong sa akin, uy, alam mo ba kung sino may-ari ng Okta? Ano ba sino? Yung dating kakampi ni Presidente Duterte na ngayon ay nananahimik, miyembro ng Kongreso. Ayun, kaya pala ako, biglang bumabagsak yung mga rating. Taliwas doon sa rating ng iba. Ako kayo maniwala dyan sa Okta. Okta.